Siyempre doon sa hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel ay dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganun kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan mga bossing. O game, mga kababayan, umpisa natin dito. Disyembre 17 may sinasabi si Robin Padilla mga kababayan. Ano daw? Sabi nakakatakot kapag ka ang nag-iisang Diyos na daw ang gumante mga bossing. Ano kaya ang tinutukoy na Diyos ni Robin Padilla? Yun kaya yung tinutukoy niya yung Diyos na minumura ng dating Pangulong Duterte? Na tinatawag na stupido? Yun kaya yun, mga kababayan? Kasi daw, kapag ka gumante daw po, mga kababayan, na kinukrucify daw nila yung 80 anyos na matanda na si dating Pangulong Duterte at dininay daw po na makauwi, no? O maka-house arrest, yari daw. Yan ang naintindihan ko doon sa sinasabi ni Robin Padilla, di ba? Nakakatakot kapag ka ang nag-iisang Diyos na ang gumante, you are crucifying an 80-year-old man, you denied him the house arrest that the Filipino are demanding. Hindi naman lahat, Boss Binoy. No? Hindi naman lahat. Ako naniniwala ako, kakamping ayaw. No? Gustong malitis ang dating Pangulong Duterte. Kami pong sumusuporta sa gobyerno, ayaw. Gusto namin malaman ang katotohanan para maging patas lang, maging fair. Di ba mga kababayan? Maging fair. Yung tipo bang, kayo lang naman mga DDS Biruin nyo, eto, merong mga sinasabi, may mga nagsasalita na yung mga kaanak namin, yung mga mahal namin sa buhay, sila ay nabiktima ng EJK. Di ba? Kaya humihingi kami ng hustisya. Kaya humihingi kami ng tulong. Na makamit yung hustisya. Sa inyo lang yun. Pero kami, ang gusto namin, maging patas sa lahat. No? Patas sa inyo na habang nililitis ang dating Pangulong Duterte, nandyan muna sa oblo ng ICC. Bakit? Kasi nga alam natin na kapag ka ito, mga kababayan, hinayaan, pinabayaan, o pinayagan na mapunta sa Pilipinas, ma-house arrest, o payagan yung kanilang interim release. Ako, naniniwala ako, hindi na ito babalik. No? Babaliwalain, babastusin na po ng mga DDS yung patawag na mga hearing po ng ICC, mga kababayan. Di ba? Pagka ganon, sino ang kawawa? Yung mga humihingi ng hustisya, hindi tayo naging patas para sa kanila. Di po ba? Hanggat hindi nasosolba, hanggat hindi nakakapaghukom kung ano ba ang sinasabi nung investigasyon at paglilitis kay dating Pangulong Duterte, dyan muna sa oblo. Yun lang naman Tsaka naman hindi naman maitatrato na kulungan talaga yan Bakit? Baka nga yung kinatitirikan, no? O sorry, hindi ata tama yung word na yun, no? Yung kinahihimlayan. Iba yata yun. Sorry, no? Pinagtutulugan, ayan, magandang word na yan pinagtutulugan ng dating Pangulong Duterte, maayos-ayos pa yan baka mas maayos pa yan doon sa kinatutulugan o pinagtutulugan o pinamamahayan ng mga DDS. May aircon. Di ba? May aircon, may TV, pwedeng makapag-chat, pwedeng makapag-cellphone. Nakakausap ng mga kapamilya, nabibisita araw-araw ng mga kapamilya. Ano pa? Meron silang mga pwedeng pwestuhan doon. May lutuan, may kainan, yung pagkain. Kumbaga, unlimited. Ang layo sa kulungan, mga bossing. Imposibleng sabihin na kulungan, no? Maayos pa din. Yung mga DDS. Tingnan nyo nga yung mga bahay ng mga DDS. Hindi ko naman husay nahamak, mga bossing. Ano po? Kaya sinasabi ni Robin Padilla na nakakatakot kapag ultimo nga ang dating Pangulong Duterte. Minura yung Pope, minura yung Diyos. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga sabi nila, simba, magsisimba ako, katoliko ako. No, DDS, katoliko ako. Tapos pagdating na kay dating Pangulong Duterte, pagdating na sa mga Duterte, wala na. Kayang talikuran yung simbahan.
Di po ba? Ano ang sinabi sa 10 utos ng Diyos? Masama ang magnakaw, masama ang pumatay, bawal magnakaw, bawal pumatay, bawal yung makiapid. 'To, sa yung mga DDS, putragis, mga ano pa, ano tawag dun, proud pa sila, na 13 yung ano, 13 yung syuta daw ng dating Pangulong Duterte. Biruin niyo yun? Lahat na ho yata sa 10 utos ng Diyos, hindi naman siguro lahat, 'no? Pero karamihan yata dun, eh, lumabag ang dating Pangulo at ang pinakamabigat dun, yung pagmumura niya. Ano sasabihin, Robin Padilla? Nagdadasal kayo, sana po palabasin niyo na ang dating Pangulong Duterte. Ayun po kasi, kawawa naman, 80 anyos na, no? Dinadalangin po namin siya sa iyo na makalabas na at tulungan niyo po. Sabihin sa inyo no? Di ba yan yung nagmumura sa akin nung siya ay nakakalaya? Di ba yung Pope na naghahatid ng magagandang balita o naghahatid ng balita, no? Na galing sa Diyos Ama, sa Ama. Di ba minumura din yan? Tapos kayo, hihingi kayo sa amin ng tulong para palayain yung ina-idol nyo o iniidolo nyo. Parang may mali ho, mga kababayan. Di ba, Sir Archie Berroya? Paano nga naman? Paano nga naman yun? Di po ba? Kahit sabihin mo pang 80 anyos na yan, kung kailangan may kaharapin, yun yung, ano ba ninakaw nung matanda dati? Mangga? O delata? Yun nga yung mga yun kulong naman din di ba? Bakit pagdating sa dating Pangulong Duterte, mas mabigat yung mga inaakusa sa kanya, mas mabigat yung mga sinasabi laban sa kanya. Bakit palayain? Bakit house arrest lang? Sabi ni Sir Archie Berroya, magsisimba sa labas para kumain lang. Mga banal na aso. Sabi ni Chi, okay lang. Wala, 30 na jowa, wag lang kamukha ni Digong. Grabe. Grabe ka naman. Hindi, daig tayo niyan, 13 yung jowa niyan. At sabi nga, baka kasama pa nga doon si Garma, mga bossing, na ngayon, nandoon sa ICC at mukhang magiging, ano tawag doon? Tetestigo laban sa kanya. Naloko na. Di po ba? Kaya Diyos, tigilan nyo na yung mga pagganyan-ganyan nyo, yung mga pananakot ninyo. Yung tao na yan, talagang siya mismo yung nagmumura sa Panginoon. Talagang siya mismo hayagan niya. Stupido itong ganitong tao, di ba? Ngayon, paano tutulungan yan? No? Baka yung pagstay nga ng dating Pangulong Duterte, diyan mismo sa Oblo, pagtulong na din ng Diyos. Bakit to? Kasi kapag ka nasa Pilipinas, mga kababayan, kayag-kayag po, laging hinahatak ng mga DDS para para mamuliti ka. Di ba? Para magtayo ng entablado, tapos kung ano-ano sasabihin, puro kasinungalingan, wala namang mapakitang ebidensya. Baka yung paglagay diyan ng dating ng Diyos sa kanya tulong niya na yan nang hindi na madagdagan pa ang kasalanan nitong tao na ito. Di ba, Robin Padilla? Huwag mo sabihin na hindi mo alam yung pagmumura ng dating Pangulong Duterte. Doon sa Diyos. Di ba? Tayo mga kababayan, ilang beses natin ipinakita dito. Sabi ni Sir Archie Berroya dyan, 10 commandments para sa DDS ang kabaligtaran ang ginawa nila. Taga-impyerno. Uy, grabe ka, sir. Baka nga ganun. Hindi, nagtataka ako din sa mga DDS, Mga banal. Simba tayo. Linggo-linggo. Simba tayo. No? Ipagdasal natin si dating Pangulong Duterte. Pero kung iuusisain mo, aalamin mo kung ano yung mga ginagawa, 13 kabit. May mga issue silang pamilya na korap. Pagnanakaw sa kaban ng bayan, yun yung mga issue sa kanila na hindi nila masagot-sagot. Hanggang ngayon, hindi nila masagot-sagot, mga bossing Chipamo, sir. Ano pa? Kabit o pagpatay. Di po ba, mga bossing? Nagsisimba sila kay Kibulok. Sabi ni PJ Chub,
Ay nako, yan, pwede nyo maging pastor yan, mga DDS, no?